Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo po akong Oscar at ibabahagi ko lang itong kwento ko sa inyong channel na naging karanasan ng aming pamilya noong bata pa po ako. Huwag niyo po sanang husgahan yung kwento, pero patungkol po ito sa aswang na minsang nagbalak ng hindi maganda sa amin. Siya nga pala, nangyari po ito sa Negros na hindi ko na rin babanggitin yung eksaktong lugar. Sa aking pagkakaalala ay nasa edad na mga 10 taong gulang ako noon. At yung aking dalawang kapatid naman ay nasa 7 at 5 taong gulang. Noong mga panahong yon, nakatira pa kami sa isang liblib na baryo. Dahil hindi maiwan ng aking ama yung lupaing kanyang sinasaka, doon nga kami nagtiis sa pinakadulong baryo sa aming bayan. Ilang ulit na ring pinayuhan ni na lolo at lola yung tatay ko na lumipat na sa bayan ng sa gayon ay malapit kami sa sibilisasyon. Pero hindi nga po ito nakikinig. Isa pang ikinababahala noon ni na lola ay maraming mga kabataang nawawala sa kabilang probinsya namin dahil dinudukot daw ng kulto. Dahil sa mga kwentong kumakalat na iyon, natakot din kaming magkakapatid. At dahil doon, kahit saan man kami abutin ng aming paglalaro, sinisiguro namin na makabalik na kami sa aming bahay bago pa nga pumatak yung alas 5:30. Natatakot kasi kaming tatlo na baka makarating na nga sa baryo namin yung mga kulto at maging kami ay magawa nilang dukutin. Subalit maliban sa kulto, may isa pang nagbibigay ng takot sa aming magkakapatid. Noong mga panahong yon kasi panahon rin po ng labong. Kung baga tumutubo po yung mga labong ng kawayan noon sa aming nayon. At ayon nga kasi sa aming ibang kalaro, kapag ganoon daw, iritable daw yung mga aswang. At madalas ay lumalabas daw sila kahit na hindi pa gaanong malalim yung gabi. Nangangati daw kasi sila na makakuha ng kanilang biktima. Ito nga yung rason kung bakit nagmamadali kaming umuwing magkakapatid. Isang gabi noon, dahil kakaunti na lang yung gaas ng aming gasera. Pagkatapos naming kumain, inihanda nga namin yung higaan at pinatay na nga namin yon. Bali yung pwesto po namin. Ang dalawa kong nakababatang kapatid, ang siyang nakahiga sa may papag. Ako naman ay naroroon lang sa may sahig. Tapos si nanay malapit sa pintuan nakahiga. Ang kwarto namin yon ay merong iisang bintana na nasa bandang gilid ng dalawa kong kapatid. At yung pangtakip po nun ay isa ako na pinagtagpi-tagpi lang ng nanay ko. Ang bintanang yon ay kitang-kita sa aking pwesto ng gabing yon. Hindi ko alam kung anong oras na rin po yon. Pero tandang-tanda ko na tahimik na nga yung buong baryo. Ang tanging naririnig ko lamang sa loob ng aming bahay noon ay ang hilik ng aking ama at pati na rin ng aking ibang kapatid. Himbing na po sila noon sa kanilang pagtulog. Pero kahit na anong gawin ko ay hindi naman ako makatulog. Parang may pumipigil sa akin na makatulog dahil kung ano-ano nga yung pumapasok sa aking isipan noon. Ganon nga po yung nangyayari nang bigla na lang akong nakarinig ng malakas na paghuni ng tiktik sa paligid. Marami po yung naririnig kong huni na parang nagsama-sama sila at magkakasabay na lumabas ng oras na iyon. Alam ko na nasa malayo yon dahil kapag malakas daw ang ibig sabihin daw nun ay malayo. Baliktad daw po kasi yon. Pero habang patagal po ng patagal ay parang nagiging mahina po yon. Malakas po yung aking kutob. Napapalapit sa aming bahay yung mga aswang na iyon. Habang pinapakinggan ko yung ingay sa labas, nakapako naman yung aking paningin sa bintanang natatakpan ng sako. Walang ano-ano. Napansin kong parang naging mahina na nga po yung paghuni ng tiktik na aking naririnig. Lalo akong kinilabutan noon. At kahit na nakakaramdam na nga ako ng pagkaihi, ay pinigilan ko yon dahil sa nararamdaman ko ring takot. Dumaan pa nga yung ilang minuto
At pakiramdam ko ay nasa mismong tapat ng aming silid nagmumula ang paghuni. Sobrang hina po kasi at tila ibinubulong na lang. Tinitignan ko noon ng maigi yung bintana. At hindi ako gaanong kumukurap. Parang may kutob kasi ako na may nakatayo sa bahaging yon. Ilang saglit pa, may kung anong kumakaluskos sa may bintana. Parang sinusubukan itong hawiin yung sakong takip doon. Ninais kong gisingin si nanay at tatay noon. Pero sa hindi ko malamang dahilan, hindi ko magawang makagalaw sa aking pwesto. Tinawag ko sila para sana sabihin na meron kung ano sa bintana. Pero maging yung boses ko po noon ay parang walang lumalabas. Pakiramdam ko kasi noong mga panahong yon ay nanunuyo ng malala yung aking lalamunan. Habang nasa ganong sitwasyon, may nakita akong parang anino sa may labas. Medyo manipis po kasi yung sako at maliwanag din yung buwan ng gabing ito. Lalong lumakas yung kabog ng aking puso na parang mabibiyak po yung ulo ko sa matinding takot. Napamura na lang ako noon sa aking isipan noong mapansin kong may mainit-init na likido na bumasa sa aking suot na salawal. Pero hindi pa po doon nagtatapos yung pangingilabot ko. Makaraan kasi yung mga 3 minuto dahil sa patuloy na pagkamot ng kung anumang nilalang na nasa labas ng aming bahay. Tuluyang napunit yung sako at sa hindi ko inaasahan, may nakita akong mapulang bagay mula sa labas. Kung hindi ako nagkakamali noong mga panahon yon, ay mata po yun ng aswang at sumili po ito sa loob ng aming kwarto. Bahagya akong ipinikit yung aking mga mata para isipin ng kung anumang nilalang na iyon na lahat kami natutulog na. Patuloy pa rin kasi siya sa kanyang ginagawa at dinig na dinig ko pa rin yung kanyang paghuni na paminsan-minsan ay napapalitan ng ingay ng parang humihinga ng malalim. Marahil ay inisip talaga niya na tulog na nga kaming lahat. Kaya't sa hindi ko inaasahan, lalo pa niyang pinunit yung sako na takip ng aming bintana. At nung lalong lumaki yung siwang, kitang-kita ko kung paano niyang ipinasok yung kanyang mabalahibong kamay roon. Kita ko rin na may mahaba siyang kuko at tila madulas po yung kanyang balat. Kahit kasi madilim yung loob ng bahay, parang may malamlam na liwanag na tumatama at yun po yung dahilan kung bakit nakikita ko pa rin yun. Patuloy yung kamay na yun sa paggalaw at parang may kung anong kinakapa. Ang duda ko ng mga panahong yon ay balak ng aswang na nasa labas na kunin yung bunso kong kapatid. Dulot ng matinding pangangailangan na iligtas yung aking kapatid, nagawa kong makasigaw ng ubod ng lakas noon. Biglaan ko lang po yung nagawa, kaya't napabalikwas ng bangon si tatay. Pumupungas-pungas pa po ito noon, pero agad ko na nga pong tinuro yung kamay na nakalusot doon sa butas ng sako. Akmang kukunin sana ng nilalang yung kamay ng aking bunsong kapatid, pero mas naging mabilis po yung paggalaw ng tatay ko noon. Kinuha niya ang kanyang itak at pagkatapos ay mabilis siyang lumapit sa bintana. Hindi na nga siya nagdalawang isip noon at tinaga po nito yung kamay ng aswang na iyon. Subalit dahil hinugot na nga ng aswang yung kanyang kamay, tanging daliri lamang po nito yung nagawang tagain ng tatay ko. Nagawang putulin ng tatay ko yung kalahati ng isang daliri ng aswang na iyon. At dahil doon, isang malakas na paghiyaw ang aming narinig. May naulinigan din kaming mga yabag palayo sa aming bahay. Kaya't doon namin napagtanto na marahil ay umalis na nga yung aswang na iyon. Kahit na malayo po yon ay talagang naririnig pa rin namin yung kanyang paghiyaw. Noong wala na nga ang aswang na nasa labas ng aming bahay, doon na nga nagpasya yung tatay ko na sindihan yung aming gasera. Nang sa gayon daw ay makita nito kung ano man yung kanyang nataga. Dahil gising nga ako at nasanay na rin sa dilim ng kwarto,
ay talagang bahagya ko pong naaninag at alam kong nagawang putulin ng tatay ko yung daliri ng nilalang na iyon. At dahil nagawa nga po niya iyon, sinubukan niyang tignan yon at ganoon na lang po yung kanyang gulat at tinawag niya ako para pagmasdan din po yon. Napailing na lang din ako noon nang makita kong hindi po yon kulay itim, mabalahibo at may mahabang kuko. Dahil parang normal po yung daliri ng isang tao. Noong mga panahong yon, nagpasya po si tatay na kumuha ng asin. Inilagay po niya yon sa isang supot, kasama yung dulong bahagi ng daliri ng aswang na yon. At bago bumalik sa higaan, isinabit po niya yung supot sa may bintana kung saan pumasok yung kamay ng aswang na yon. At nang magawa na nga niya yon, nagwika pa yung tatay ko na parang nagbibiro pa rin. Kung talagang matapang ka, balikan mo lang itong daliri mo. Sabi pa nga ng tatay ko noon na medyo lalo po akong natakot. Nagtanong ako kay tatay kung ano nga ba yung kanyang gagawin sa may butas na ginawa ng aswang doon sa sako na takip ng aming bintana. Pero sabi po niya ay matulog na raw ako at bukas na lang daw niya yon papalitan. Nag-aalangan po ako noon dahil baka muling bumalik yung aswang na yon. Pero sinabi ng tatay ko na kung babalik man daw yon, hindi na raw nito susubukang kunin yung aking mga kapatid. Kung may kukunin man daw ito, paniguradong yung naputol na bahagi ng kanyang daliri lamang. Yan ay kung meron siyang makukuha. Dagdag pa ngang sabi ng tatay ko noon. Wala akong nagawa noon kung hindi yung sundin yung aking ama. Pinilit kong makatulog dahil sa takot na baka muling babalik yung nilalang na yon at makita ko ulit yung kanyang mapupulang mga mata at mabalahibong kamay. Kahit na hindi ako inaantok, pinikit ko na lamang yung aking mga mata at nagkunwari ng tulog. Kalaunan, marahil ay nagawa kong paniwalain yung utak ko na inaantok na ako, kaya tuluyan na nga rin po akong nakatulog. Hindi ko alam kung nakatulog na rin po noon yung aking ama. At nagbantay lamang siya noon sa aming paligid. Dahil hindi ko rin nakitang ibinalik nito yung kanyang itak sa kanyang taluban. Kinabukasan noong magising ako, naabutan ko yung aking ama na kinukumpuni yung sirang takip ng aming bintana. Naisip ko kaagad noon ang patungkol sa daliri ng aswang na inasinan nga niya at isinabit sa may tapat ng aming bintana. Pagkalapit ko sa kanya, nagtanong ako agad patungkol doon. Subalit napatawa na lamang siya ng mahina. Hindi ko kasi nagawang tignan yung supot bago ako bumaba ng aming bahay. At dahil dito ay hindi ko nalaman kung kinuha nga ba ng aswang o hindi ang kanyang putol na daliri. Dahil doon, ilang ulit ko siyang tinanong kung naroroon pa ba yung daliri sa supot. Noong una, hindi nga po ako sinasagot ng tatay ko noon. Ngunit nung lumaon, nagwika na rin po ito. Sinabi niya sa akin na naroroon pa rin daw yung supot. Subalit wala na raw roon yung daliri ng aswang. Maging siya daw ay nagtaka dahil punit na nga raw yung supot. Labis siyang nagtaka kung paanong nagawa ng aswang na kunin yon. Pero agad kong naisip na baka sinubukan niya itong sungkitin. Tumango lang sa akin yung aking ama noon at ipinagpatuloy yung kanyang ginagawa. Napagpasyahan kong tuluyan na ring umalis sa kanyang harapan. Narinig ko pa nga siyang napabulong. Anya pa, wag lamang daw babalik yung aswang na yon at gagawin yung kanyang ginawa noong nakaraang gabi. Dahil kapag mahuli daw niya ito, titiyakin niya na hindi lamang yung daliri nito yung mapuputol, kung hindi tatadta rin daw niya yung katawan nito. Noong pumasok nga ako sa aming bahay, ay sinubukan kong tignan yung supot na isinabit ng tatay ko. At ganoon na lamang yung pagkagulat ko dahil kagaya nga ng kanyang sinabi, ay wala na nga roon yung daliring nakalagay. Hindi ko alam kung tama nga ba yung kutob naming pinilit ng aswang na kunin yung kanyang daliri. At sinubukan pang idugtong yon
Kahit pa nainasinan na po yun, baka gumawa talaga siya ng paraan para makuha ito. Dahil sa nangyaring yon, sa halip na sako na lamang yung magsilbing takip ng aming bintana, ay gumawa na nga ng panara yung tatay ko nang sa gayon ay hindi magagawang ipasok ng aswang na yon ang kanyang kamay roon. Hindi na lang namin sinabi sa dalawang kapatid ko kung ano nga ba yung nangyari ng gabing yon. Natitiyak kasi namin na matatakot sila ng sobra at baka hindi sila makatulog tuwing gabi dahil sa kaba. Sa kabutihang palad naman po, hindi na rin naulit yung ganong pangyayari. Ngunit hindi rin namin alam kung sino nga ba yung aswang na sumubok na dukutin yung aking bunsong kapatid. Marahil hindi talaga kulto yung nandudukot ng mga bata ng panahon yon, kung hindi mga aswang na nagsisilabasan kapag panahon ng labong. Nung lumaon, nawala na rin po yung kwento patungkol sa mga kulto na nandudukot umano ng mga bata. Kasabay po nun, nawala na rin yung mga usapin sa mga aswang sa aming baryo. Maging yung mga paghuni sa paligid sa aming baryo tuwing lumalalim na nga yung gabi ay parang nawala rin. Kahit papano, nakampante naman ako na hindi na mauulit pa yung nangyaring yon. At sa tinagal-tagal po ng panahon, wala na rin pong pagkakataon na nakaengkwentro pa akong muli ng aswang. Dito ko na rin po tatapusin ito at maraming salamat po.